Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras natin mga kabarangay, 2 minutos naglabay sa alas 8. Maupay nga aga sa iyong katanan. Good morning Eastern Visayas. Pwede na kita luwat sa pan-Bernes nga edisyon sa atong programa para yan nga Mayo 22, 2026. Abot ko sa kontrol si Ray Sano. Maupay nalawaray Rizalito. Bunyag kan race. Yan, ako naman yung sanggay host yun na sa Good Morning EV. Jean Navilon, magkakaupod tayo na aton ka-PCO, si Ma'am Steffi. Good morning. Yan, sugad man kan Ma'am Daisy sa DYES. Borongan City, yan sugad man sa Isel, sugod Southern Leyte ang matikas na taga Radio Pilipinas sugod. Yes, Sir Dignos, good morning. Yan, bueno, diri kita maglangan, unahon ta ang DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Yes, Kaupod Daisy, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Ay yes, magandang morning Jean. Ngan sugad man ato na bugos nga pwersa iton Radyo Pilipinas sa Calbayog City. And likewise, good morning ito naton mga kaupod naman ha Philippine Information Agency. Magandang morning Miss Steffi. Ngan sugad man uy upat kita. Alright, Ruel Bugnos Han Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte, magandang morning and bugos liwat nga pwersa hiton Radyo Pilipinas sa sugod headed by SM Doden sa Alarasa. Bueno, kasamang Jean, unahon ko sitwasyon didi amon na probinsya iton Eastern Samar, partikular na didi syudad iton Borongan. Inuran kami kagabi pero kailangan nga mag-ikmat lagi hapon kaya na nga aga gipasuin na daman hiya pagsira klano hadton adlaw. So yan nga mga oras in pagbabalasan ka na kung naadi ka talaga hagawas kay iton tapos iton forecasted heat index yan diton siya dadaada 43 degrees Celsius so ada danger level so kailangan talaga no likyan iton outdoor activities especially didahiton alas 10 aga nga diton ka alas 3 hakla para malikyan iton mga kondisyon related nga dahiton mapaso nga panahon diri nalabaya inihiya laksi diri nala inihiya kailangan talaga nga maghirot kita labi naton na aton di na makasangkayan nga may ada na mga daan nga inaabat hiton na lawas mapaso ito na amon panahon dede and hapag taga kuryente naman adhin kambiyada nga advisory tikang naman Eastern Samar Electric Cooperative. So this is good news para haton na amon mga igkasi member consumer owners dito naman sur nga dapit hiton probinsya kay
kansilar haton Eastern Samar Electric Cooperative ato nakaschedule nga power interruption para buwas nga adlaw ha mga panimalay establishmento nga sakop iton Kinapundan Substation. So pag Kinapundan Substation tikang ate iton ha General MacArthur nga to Giwan nga to naman hiton bungto hiton na Kinapundan siya ito ni tiya mga sakop so ginkansilar adto na bubuhaton unta nga power interruption para hin mga pag-ayad dida mismo hiton Kinapundan na substation nga annual preventive maintenance makaka-experience o makakalaom hina diretso nga serbisyo elektrisidad ito na bugos nga probinsya hiton Eastern Samar kay para buwas sira launtay niya to nakasked para hiton preventive maintenance service pero daradamanhin unforeseen circumstances sumalahan Isamelco ginkansilar. So pero habot nga naman hini Ruel Miss Steffi ngan sugad man Jean damoliwat ito na reklamo hiton nga mahinay nga daloy hiton kuryente labi na hiton mga katapusan nga dapit hiton na naman probinsya didi hiton sur nga dapit particularly nga to naman hiton bungto hiton Giwan may mga member consumer owners nga na reklamo talaga nga haros diri na birik iton ira mga electric fans siguro darahiton kadamo iton nagamit and then habubo iton voltahe kay maiha na iniya nga problema dito iton area specifically kang hiton Salcedo nga to naman Hagiwan nga area kay waray man hiton dida linya hiton 69 kV line para maistabilisar kung tano iton na supply hiton kuryente so nga diri ito nababaton in magpapabilin nga maabatira hiton nga mahinay nga voltahe hiton na kuryente labi na kay dami ito nagamit yan kay mapasok man iton panahon so aton ira reklamo haros diri nadara aton ira mga appliances to the point nga may ada naman pagkaruba pero may ada hinam kinikitaan nga maupay nga solusyon kay may ada na hini nakaalutaga nga 200 million pesos para hin 69 subtransmission line nga equivalent hiya hiton 69 kV line nga tutukuron hito nato national government nga tikang area hiton Kinapundan nga to naman Hagiwan para masolusyonan ini nga problema. May ada na hinipundo para yan nga tuig so ma-start iton implementation hini nga project iya nagihapon kasubong iton Eastern Samar Electric Cooperative para mabaton na ini nga problema. Hapag taga-tubig naman waray abiso tikang hiton Borongan Water District para hin disconnection kay may adhera sirihin mga disconnection na efforts ngayong papatuman didahadton mga water concessionaires nga tagduha na kabulan adton na baraydan. Habot nga naman hini padayon ito ni ira panawagan nga dahiton mga nagamit hiton tubig nga magtipid para diri makawang magamit ha mga oras hiton panginahanglan. Hapag taga Pasig Orden naman sitwasyon ito na bugos nga probinsya ito ni Eastern Samar nagpapabilin nga mahimyang pero sunod-sunod ito mga accomplishment ito na aton Eastern Samar Police darahiton na padayon nga anti-criminality operations nga iginlulunsad nga ni may ada naliwat na dakop kanan illegal mining pagtalapas hadton na balaod bahin hadton na illegal nga pagmimina didadapit ha kan avid and then aton aman San Policarpo MPS may ada dida barangay opisyal nga nag-turnover naman hinaboga nga dahadton ato naman mga otoridad hapadayon nga kampanya kontra krimen. Ngan beno para ton headlines sa mga balita nga nahikayan Radyo Pilipinas Borongan. Para yun ang adlaw Biyernes Mayo 22, 2026. Siyahan kata sa putpot anakin pedicab driver ikalima nga top notcher ha licensure examination for teachers 2026 BFAR 8 padayon ang distribusyon and fuel subsidy ha mga parapangisda din ha sinirangan Kabisayaan 2.28 million pesos nga suporta igin bukalas sa ilarom han fuel discount for farmers and fisher folk program.
Ngan kakulangan hin classroom, dedi syudadhan Borongan na obserbaran ni Senator Bam Aquino. Pag-aprobar han classroom building acceleration program bill padayon nga iginduduso. So amo ini adton headlines sa mga balita tikang didiha Radyo Pilipinas Borongan ngan ang detalye ipapahat namon ha second round han taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Damo nga salamat kaupod Daisy, DYES Radio Pilipinas Borongan. Ngadto naman kita sa Tacloban City. Tigang sa PIA Leyte aton ka PCO. Yes, Ma'am Steffi, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning Sir Jean, Miss Daisy, and Sir Ruel. And good morning gihapon ha aton mga mamarating and online viewers sa social media. So kabutangan ng panahon dito at Tacloban City no. Padayon nato na eksperyensyahan ang mapasok ng panahon, yung biskam pala early in the morning no, maabat na nato ng kapingit han paso ni haring adlaw. So as of this morning, ang temperatura nga di is 29 degrees Celsius and mahitaas pa ini up to 33 degrees Celsius around 2 p.m. to 4 p.m. And para naman na atong power and water update no, so far waray pa man yan nga aga abisuhin power and water interruption nga diha Tacloban City. So padayon na aton supplyhin tubig ngan kuryente. And para naman yan nga aga adin aton nahikay nga mga balita. Baybay City gimpasidunggan como top 10 LGU National Awardee Hawalang Gutom Awards 2025 han DSWD. National Authority for Childcare ng LGUs nagpermahahin mowa para mas hapsay nga proseso han adoption ng foster care. World Skills Philippines Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics gimpahigayon han TESDA. Ang detalye nga mga balita nurunian haton second half. Back to you Sir Jean. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Thank you so much, Ma'am Steffi, PIA Visayas. Nga naman kita sa Sogod, Southern Leyte. Yes, Kauban Ruel. Good morning. Maadyong buntag. Ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Yes, SM Jean, good morning. May buntag sa imong mga kaubanan diha. Good morning po ni Ate Daisy Belizar from RP Borongan. Good morning Ate Daisy. Ni Steffi from PIA. Good morning. Gikan diri sa lungsod sa Sugod, sa kasamtang medyo mainit na nga tong panahon. Bingan na mo gabi medyo naka-experience tag medyo hinay lang nga pag-uwan, binig mo padayon na, pero as of today medyo init na ang atong panahon karong adlaw nga Biyernes So hinay-hinay ta ha kay uso lagi ron ning mga heat-related illnesses, sipon, ubo, unsa pa na diha so amping kita permi mga kaigsunan. So far sa atong kuryente, medyo nakapaway-pahuway taron niining manual load dropping sa NGCP sa pipila na ka mga adlaw, medyo atay schedule diri sa Soleco. Hopefully magpadayon na pero lagi naagi po ng hulga sa kining kakulang sa kuryente kay ang atong Visayas grid as per NGCP medyo nipis ang atong kining so power supply so taas gyud peak demand bang lagi kay karon nga mga panahon medyo usa na diha kanang grabe ang kainit sa panahon, so ang demand sa kuryente taas gyud so mauna ang usa sa mga problema po diha. So far sa atong tubig pod sa Sugod Water District, wa man po'y mga abiso for kining water interruption so ato lamang po ng pagabantayan. Basta lagi na ay kuryente, okay raman po ang atong tubig sa kining SWD. Atong linya sa komunikasyon, so far medyo okay raman po, and padayon raman po yung mga kakulian sa pagkakaroon. Anunsyo lang nato kay ang Southern Leyte State University, kung SLSU, na sila nagpasabot na sa kining schedule sa commencement exercises. Final na kay namagoy na himong mga deliberation for the past few days kay natoy
planoon talaga nga iotro ang schedule pero medyo daghan ang kanang pushback niini sa atong mga estudyante kay na naman guyuban nga nakaplano na nga supposedly mo na ni schedule no so gi-revert pagbalik sa SLSU ang schedule sa commencement exercises. So ang atong mga schedule na morning mga musunod no May 25 next week ni sa paning adlaw. That is Monday next week da sa Hinunangan Campus ug San Juan Campus. May 26 sa Sugod Campus, May 27 sa Bontoc Campus, Maasin City on June 1 and then June 2 po sa Tomas Opos Campus. So congratulations in advance no sa atong mga mupasar and mao na welcome na pod sa kining volume no sa mga naa sa workforce no and hopefully makita ra pod mo og trabaho and makatabang na sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kagahapon pod gipahigayo no sa provincial government ang ilang kining fitness activity. So kabahin naman sa kining as part of the 4-day work week. So uwi sa hapon no, magsige man na sila paun ngat kusog zumba unsa pa na nga mga kalihukan no to encourage kini bitawng being fit no sa ato nga mga kawani sa provincial government. Ang gawas niya na padayon pod ang ilang pagpahigayon sa kaning provincial caravan di nagtumong kinino sa pagpaduol gyud sa serbisyo sa atong provincial government ngadto gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga lungsod. So lauman no nga bisitahon gyapon nini ang uban pa nga mga kalungsuran sa probinsya sa Southern Leyte. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko alas 8:17 na sa Kabuntagon. Uy, para sa itong mga impormasyon karong buntag. And by the way, peace and order situation na po nato, no? So far, hapsang malinawon ra man po ang atong mga kalungsuran diri sa Southern Leyte. Gawas na lamang sa pipila ka mga insidente no kining dito sa Tumas Opos ngani no naadyoy natigbasan and unfortunately though nadala sa balay tambalanan pero gideklara po gihapon kining dead on arrival no nahitabo niya tong Mayo 19 and samtang kuan pod no katupong ang ato pong mga kapulisan padayon pod sa ilang mga kining gipakusog nga mga paningkamot aron nga madakpan kining mga naangan di pinadakpan na po no nga nahinambigit og illegal nga drogas na mga gipandakop nga mga wanted persons no and mauna padayon lagi pod ang paningkamot sa atong Southern Leyte Police Provincial Office aron nga mamintinar ang kahapsay galinaw sa atong tibok lalawigan. Okay, para sa itong mga impormasyon karong nga buntag, 7 ka mga wanted person na sikop sa probinsyal nga kapulisan sa Southern Leyte sulod sa usa ka adlaw. LGU Hilongos Leyte nagpalig-on sa ilang mga GAD initiatives sa lungsod. Lecture sa traffic laws gipahigayon alang sa mga toda drivers diri sa lungsod sa Sogod. Joint MPOC MADAC ug MTF LCAC second quarter meeting gipahigayon sa lungsod sa Tomas Opos. Samtang ang Commission on Human Rights nagpahigayon og legal clinic caravan sa lungsod sa Padre Burgos. Ang dugang detalye na ng mga kaigsunan ugupan pa ang tangi sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kasamang Ruel, DY Isel Sugod Southern Leyte. At din naman ang headlines sa Baybay City, tigang sa DYDC-FM, Biska, Baybay City. At din ginhatag nga mga headlines ni Sir Glody. Bagong BS Entrepreneurship Program sa Visayas State University Main Campus mudawat na sa unang batch sa mga estudyante. Baybay LGU ginpasiugda ang magkalaing laing serbisyo publiko o mga kalampusan sa mga baybayanon. Amo to ang mga headlines nga i-share niyan nga mga balita sa
DYDC-FM, Bisca, Baybay City, Leyte. Nagikan Sir Glody. Dito naman sa syudad sa Calbayog, mahimyang, generally peaceful, waray mga untoward incidents nga nagkahita-tabo din sa syudad sa Calbayog. Madala mga para sa itong mga marites, may na preso. Ito pa siguro yan sa lock-up cell. Nadakpan, naaktuhan sa akto may mga pulis nga kaupod, inin nagreklamo, naaktuhan sa akto sa usaga hotel din sa syudad San Calbayog, sa ring pa nagbubuhat sa diri mao at yan na padlak. Pariho may kabilinggan o pariho nga may mga asawa. Adto yan na sa lock-up cell sa Calbayog PNP. Labot sa ito, waray mga untoward incidents nga nagkahita-tabo din sa syudad sa Calbayog. Nga na bueno para sa pagtaga tubig, waray naman abiso ang Calbayog Water Company. Kakulop pa yun abiso nila. Dito sa usang barangay sa distrito San Calbayog, pero yan na, waray mga bagong abiso sa water interruption ang Calbayog Water Company. Nga na bueno, para sa itong mga miyembro konsumidor sa Samelco 1, pag tipid kamo, ayaw pagpatakas sa kuryente. Ang dadaki na sa yellow alert. Adiyan na paimatwan diyan sa Visayas Grid Alert, Visayas NGCP. Visayas Grid Alert Status Update as of May 20, 2026, alas 2 ang kulop. Ayaw kong pagpatagas magamit sa kuryente. Tingali kay manipis sa ring pa ni Kauban Ruel, manipis aton ginkukuhaan nga supply sa kuryente. Manipis ang supply. Extended yellow alert. Yellow alert, ikang alas 4 sa kulop ngadto alas 8 sa gabi. Ang billable capacity 2,692 megawatts, peak demand 2,509 megawatts. Siyam nga mga parte ang yan na sa forced outage tinigangan Mayo 2026. Ang sa planta tinigangan Marso 2026, tulong nga planta tinigangan 2025, duwa nga planta tinigangan 2024, duwa nga planta tinigangan 2023, ngano sa nga planta tinigangan 2021, samtang 15 nga mga planta ang ginpapadalagan on the rated capacities, matutals in 347 megawatts unavailable to the grid. Ang mga rason nga na-controverse ang yellow alert extension mao ang ability of Visayas large coal plants TB1, TB2 and PEDC3 increased forecasted system demand by around 95 megawatts. Ang yellow alert in ginpapalusad tungod din sa operating margins kawaray sadang nga daloy sa kuryente nga maka-akos sa transmission grids contingency requirement. Salit ayaw kita pagpatakas paggamit sa kuryente, tingali kita maubusan tingali mauinian magresulta sa mga brownout. Nga bueno para sa mga exishare nga mga balita sa DYOG News Bureau para sa second half sa Good Morning Eastern Visayas.
programa para sa senior citizens sa Northern Samar, mas pahugton. Local Health Board meeting sa LGU Allen, malampuson nga gindumara. Social pensions sa mga senior citizens sa poblasyon sa 1 ngan 2 sa Talalora gindistribuir na. Amo to na mga headlines, mga detalye katukiban ronian sa second half. Sa Good Morning, Eastern Visayas, alas 8:26. Good morning, Eastern Visayas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras alas 8:29, tigakantanan ratsada sa natong mga balita. Pag-uunahan sa Borongan, masunod ang PIA Leyte, ikatuluan Sogod, Southern Leyte. Pagsusundan sa Visayas State University ng Calbayog. DYDC-FM. Yan, bueno, unahuntaan mga balita digan sa Borongan City. Yes, kaupod Daisy. Good morning, Utro. Ikaw na? Good morning, Eastern Visayas. Utro, magandang morning, Jean. Nga naadinaan mga nahikay nga balita ang Radyo Pilipinas sa Borongan para yan ang adlaw Biyernes, Mayo 22, 2026. Susyahan, katasaputpot, anakin pedicab driver, ikalima nga top-notcher, hat 2026 licensure examination for teachers. Aadi ang report ni Pen Pumida. Radyo Pilipinas report.
Naging inspirasyon niya na hadabo nga estihanon ang istorya ni Marian Luchim, anak kinusa nga pedicab driver habungtan San Julian, katapos siya maging ikalima nga top notcher han March 2026 licensure examination for teachers kunlet. Sulod hindamog katuig waray undang nga nagputpot hi Marcelino Lisaca bisan kun may dahiyahika ngan sobra kabutlaw base la masuportahan ang pag-eskwelahan iya mga anak. Bisan diri permi may daigo nga kita padayon hiya pagtrabaho tungod niya pagtuo nga edukasyon la ang pinakamaupay nga maipapamana haira. Waray ako iba nga ipamamana haira kundi edukasyon, siring ni Marcelino. Nagdako himarian nga may dadagko nga ayatan kinabuhi katapos magbulag niya mga kag-anak han 9 anyos palahiya. Tikang hadto hi Marcelino ang naging amay ngan iroy para haira pamilya. Durante niya pag-eskwela ha kolehiyo, 100 pesos lang niya adlaw-adlaw nga allowance ngan kadam-an hini nahingangadto laha pamasahe. May mga adlaw pa nga diri igo ang kwarta para pagkaon pero waray hiya undang nga paghingyap nga makatapos ngan maging maestra. Nabuligan liwat hi Marian pinaagyan bulig para estudyante kon BPE Educational Assistance Program han gobyerno probinsyal han Eastern Samar nga nakabulig haira mga gastuson ha eskwelahan. Katapos graduar, nagtrabaho ana hiya sugad nga call center agent sa Manila base makabulig ha pamilya samtang nagaandam para hanlet. Iginsumat niya nga inabatiyahin kawaray motibasyon ngan haros na umundang pagkuhan eksaminasyon pero ginkita niya sugad nga grasya tikang ha Dios ang scholarship nga iginhatag ha iya hanusang review center. Tungod niya pagpursigingan sakripisyo, nagbungan nga tanan nga mahingada hiya han ikalima nga top passer hanlet 2026. Para kan Marian, ang iya kadungganan dirila para ha iya kundi para liwat ha iya tatay nga waray gud umundang ha paningkamot para ha ira pamilya. Samtang naghatag liwat hin mensahe Marcelino nga duha mga kag-anak nga padayon lang nga suportahan ang edukasyon han ira mga anak bisan kun makuri ang kinabuhi. Ang istorya ni Marcelino ngan Marian nagpapamatuod nga pinaagyan edukasyon, pagpursigin ngan pagtuo ha Dios, posible maabot ang mga hingyap bisan ha atubangan han kakurian. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Balita ti kang PIA Eastern Visayas, Baybay City, Gimpasidunggan, Kumo Top 10 LGU National Awardee, Hawalang Gutom Awards 2025, han DSWD. Adin report ni Alit Reyes, han PIA Leyte. Rindian Food Resiliency Program han Baybay City han pagkapili ni kumuusan top 10 LGUs nationwide han Walang Gutom Awards 2025 han Department of Social Welfare and Development ngan Galing Pook Foundation. An Food Resiliency Program han Baybay nga gilalakipan han vegetable farming, root crops farming, fish culture, panhatagin farm tool equipment, ayuda pagbaligyan produkto merkado nga damo pa nga technical assistance. In nga tanan nagbabaton han programa han Walang Gutom Program. An Walang Gutom Program inusa nga food stamp program han gobyerno nagahatag hinayuda nga damang kablas nga makapalit. Hindi rin mahal kundi garantisado nga masustansya nga mga pagkaon tika nga mga accredited nga mga magtrindahin produkto agrikultura o mga farmers groups. Ang mga produkto and food resiliency program han Baybay sugadhin mga high value vegetables, mga ordinaryo nga utanon, isda, mga root crops, gatas nga damo pa nga iba, amo naman ang nagsusustener han mga produkto para han Walang Gutom Program. Lakipan pa sidungog ang top 10 LGUs han Walang Gutom Awards 2025, amo ang 2 milyones pesos nga kantidad in Sustainable Livelihood Program agud masusteneran ang Food Security and Nutrition Program han syudad. Ilaruman Food Resiliency Program han Baybay may ada na 431 ka mga parag-uma ang nakapahimulos sin libre nga pagpatraktor nga nakakarawat sin libre nga binhi, abono, farm tools nga equipment tika nga City Agriculture Office. May dagihapon 215 nga mga compartments at 59 ka mga barangay para ang tilapia production upod ang libre nga fingerlings nga feeds tika nga Coastal Resources and Fishery Management Office. Upod pa programa ang 56 nga mga parag-uma nga nahimo nga Baybay City Root Crops Farmers Association kundi inan ira produkto han kamote and ginbabaligya ha Baybay City Root Crops Processing Center nga nahihimo nga tuhin kamote chips ngan baby food and milk drinks. Dako naman na pasalamat ni Baybay City Mayor si Carlos Cari hini nga pagkilalahan ira programa upod ang pagpatapod nga mas palalambuon pa ang Food Resiliency Program ang syudad nga nauuyon ha mga programa han gobyerno nasyonal.
nasyonal. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat ang imo report, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang sa atong balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod 7 ka mga wanted person na sikop sa probinsyal nga kapulisan sa Southern Leyte sulod sa usa ka adlaw. Aniya si Dalia Orita Tuela para sa report. Radyo Pilipinas report. 7 ka mga gipangita sa balaod ang malampusong narikupo sa nagkreyang operasyon gipahigayon sa Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO sulod lamang sa usa ka adlaw isip kabahin sa intensified manhunt Charlie operation sa lalawigan. Gipangunahan ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles ang operasyon nga nagtumong sa pagdakop sa mga tao nga adunay pending warrant of arrest. Lakip sa nadakpan ang giilang nga municipal level most wanted person sa hinunangan, usa ka 40 anyos nga lalaki nga giakusahan sa kaso nga qualified rape of a minor. Walay gikatakda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa laing operasyon, nadakpan usab sa sugod ang usa ka chainsaw operator tungod sa paglapas sa Republic Act No. 10593 samtang usa ka 59 anyos nga bao ang nadakpan tungod sa kaso nga trademark infringement ubos sa Republic Act 8293. Sa lungsod sa San Francisco, nadakpan usab ang usa ka 47 anyos nga miyembro sa Armed Forces of the Philippines nga giakusahan sa illegal discharge of firearm ubos sa Revised Penal Code ug Republic Act 11926. Dugang pa duha ka individual sa sugod ang nadakpan tungod sa kasong serious physical injuries samtang usa-usab ka barbero gikan sa Bontok ang nadakpan sa kaso nga qualified theft. Ang tanang nadakpan karon na nasa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon ngadto sa pagpagawa sa korte. Gipasabot sa SLPPO nga magpadayon sila sa pagpalig-on sa ilang operasyon batok sa mga wanted persons aron masiguro nga matumang sa hustisya ang mga tao nga adunay kaso sa balaod. Balita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balita ang natikang naman sa DYDC FM sa Vizca, Baybay City, Leyte. Bagong BS Entrepreneurship Program sa Visayas State University Main Campus mudawat na sa unang batch sa mga estudyante. Sa detalya ng report ni Glody Gayunda. Andam nang mudawat og unang batch sa mga estudyante ang Bachelor of Science in Entrepreneurship kun BS Entrepreneurship Program sa Visayas State University Main Campus alang sa unang semestre sa academic year 2026-2027. Human makadawat ang universidad og report on the result of preliminary assessment kun RRPA gikan sa Commission on Higher Education Regional Office 8. Matod pa ni Instructor Lau, dako kini nga lakang alang sa VSU tungod kay maghatag kini og mas lig-on nga focus sa entrepreneurship ug innovation sulod sa universidad. Gilaw man usab nga makatabang ang programa sa pagtukod og entrepreneurial ecosystem nga susama sa mga nag-unang universidad sa nasod. Usa sa talagsaong bahin sa programa mao ang obligado ang mga estudyante nga magtukod ug magpadagan sa ilang kaugalingong negosyo isip kabahin sa ilang graduation requirements. Pinaagi niini makabaton sila og aktual nga kasinatian sa pagdumala sa negosyo samtang nagtuon pa lamang. Maghatag usab ang programa og specialization track sa food technology, tourism business ug hospitality uban sa field trips, business visits ug hands-on activities aron mas mapalapad ang kahibalo sa mga estudyante sa industriya. Samtang mipadayag si Dr. Mark C. Ratilla, Dean sa Faculty of Management and Economics, sa iyang kalipay human sa daghang tuig nga pagpangandam alang sa programa sukad pa niadtong tuig 2018. Ang BS Entrepreneurship Program mudawat lamang og 40 ka estudyante alang sa academic year 2026-2027. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. National Authority for Child Care ng mga LGU sa Eastern Visayas nagkasaragbot para sa mas maupay nga child care program sa detalya ng report ni Suset Protencio. Radyo Pilipinas report.
Nagperma sa Memorandum of Agreement o MOA ang National Authority for Child Care o NACC ngan pipira nga local government units sa Eastern Visayas agud mapakusog ang pagpatuman sa child care ngan adoption program sa rehiyon. Sa ngaran ni Mayor Raymond Uy, tinambong sa MOA signing sa Tacloban City sira CSWD Officer Donato Albalda Jr. ngan Alternative Child Care Focal Person Janessa May Magan. Ginpasidunggan ang aktibidad sa Regional Alternative Child Care Office Region 8. Lakip sa ibang LGU nga presente, Maawan Baybay City, Mondragon sa Northern Samar, Calbiga, Burawin ngan Isabel, Leyte. Tumong sa kasarabutan nga mapormalisa ang kolaborasyon sa NACC ngan mga LGU para sa epektibo nga pagpatuman sa Republika Acta 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Pinaagi sa sining nga partnership ginlalauman nga mas damo nga kabataan ang magkakamay-ada talwas maupay ngan permanente nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikay ang Radyo Pilipinas, Borongan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8 padayon ang distribusyon in fuel subsidy ha mga para pangisda habugos nga Eastern Visayas. 2.28 million pesos nga suporta iginbukala sa Ilaroman Fuel Discount for Farmers and Fisherfolk Program. Aadi ang detalyihan akong report. Radyo Pilipinas report. Kinarawatin kabugusan nga 2.28 million pesos nga balorhin bulig ha krudo ang mga propangisda nga benepisyaryo tika nga mga probinsya ni Eastern Samar, Samar ngan Leyte. Ininhagin dumara nga fuel discount for farmers and fisherfolks program kon FDFFP Caravan halawaan Eastern Samar ngan Palumpon Leyte han Mayo 19 ngan 20. May kabugusan nga 760 nga mga lokal nga propangisda tika nga balanghiga ngan lawaan Eastern Samar, marabot ngan Basay Samar, ngan Palumpon Leyte, Isabel ngan Villabal Leyte, ang nakakarawatan ira mga fuel discount card. Inin may ada sulod nga 3,000 pesos nga balorhin krudo nga pwede maggamit ang mga accredited nga gasolinahan. Sumalakan Mr. Arnolfo Ibanez, usa nga rehistrado nga propangisda tika nga Palumpon Leyte, dako nga bulig nga niginhatag nga ayudahan gobyerno. Tungod kay ang pangisda mo niya panguna nga pakabuhi sa kublahin 20 anyos. Ginsaring gihapon niya nga ini nga bulig di kangan gobyerno inda ka nga butang para ha mga propangisda. Labi na kay nagpapabilin nga mahal ang presyohan gasolina nga dayon nga second quarter han tuig 2026. Ang sunod-sunod nga FDFFP Caravan habugos nga rehiyon ingindudumara yan nga bulan. Inin para masiguro nga ang mga benepisyaryo nga propangisda in makakakuhan ira bulig antes matapos ini nga Mayo 2026. Ang mga masunod nga caravan han BFAR inigintalaan ng Northern Samar, Eastern Samar ngan Samar. Mayo 22 sa Lawangan Katarman, Northern Samar. Mayo 25 nga da 26 hakinapundan ngan Oras, Eastern Samar. Ngan Mayo 28 nga da 29 hakat Balogan City ngan Calbayog City has Samar. Ini nga mga aktibidad in gindisinyo agud maserbisyuhan ang mga propangisda nga benepisyaryo tika nga mga host nga bungto ngan mga dapig nga lugar. Labi na adton may ada hitaas nga ihap han waray pa pakakakuha han mga card ha ilarom han tranche 3 han fuel discount for farmers and fisherfolks program dinhi ha sinirangan Kabisayaan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugangan nga sumat, tika nga PIA Eastern Visayas, World Skills Philippines Eastern Visayas, 2026 Regional Skills Olympics, gimpahigayon han TESDA. Adon report ni Jasmine K. Tagosto, han PIA Leyte.
Formal na nga ginlansar han Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang World Skills Philippines Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics kaupo ng 53 nga mga kwalipikado nga partisipante ika nga magkaduridilain nga eskwelahan habugos nga sinirangan Visayas. Sumalakan TESDA 8 Regional Director Dan Navarro panuyo hini nga paisan-isan nga maparig-on ang abilidad han mga kabataan ngan maipakita ang era kapas sa technical vocation. Lakipan mga kategorya amo ang fashion technology, landscape gardening, refrigeration and air conditioning, cybersecurity, graphic design technology, IT network system administration, bakery, restaurant services, hotel reception, automobile technology, web technology, software applications development, carpentry, plumbing and heating, welding, electrical installation, cooking, health and social care, wall and floor tiling, ngan ICT infrastructure. Nagpatapod naman han iya hulos nga suporta hitingog party list representative Jude Asidre, hanasabi nga paisan-isan hapag-aghat pa ang mga kabataan nga nigpadayon ng irahingyap para makakuhahin sustainable nga mga trabaho. Ginkumpirma gihapon ng TESDA nga ang mga magdadaog hanasabi nga kompetisyon in maabante ha national competition ngan kun magdaog gihapon ang national nga level in magiging tinaglawas sa World Skills ASEAN Competition hatuig 2027. Ika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat, Jasmine Kate. Good morning, Eastern Visayas. Talaing nga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod LGU Hilongos Leyte nagpalig-on sa God Initiative sa lungsod. Ani nga si JVK Pis para sa report. Radyo Pilipinas report. Nagpadayon ang paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa Hilongos sa lalawigan sa Leyte aron mapalig-on ang Gender and Development o GOD Initiative pinaagi sa usa ka technical working group meeting niadto nakalabay nga adlaw. Mitabong sa nasyong kalihukan si Mayor Manuel Villahermosa kauban ang banpang opisyal sa lungsod o mga personahe gikan sa National Line Agency apina ang DILG. Sa nasing meeting gipasigdahan sa LGU Hilongos ang koordinasyon o harmonization sa mga GOD-related planning documents sa level sa barangay o sa LGU. Tumong niini nga masiguro nga mga programa o polisiya sa gobyerno mahimong mas inklusibo o makatubag sa panginahanglan sa tanang sektor sa komunidad. Gisgutan usab sa nasoy nga kalihukan ang mga preparasyon alang sumabot nga monitoring sa implementation sa GOD programs o project. Pinaagi sa nasoy nga lakang ginauman nga mas mapalambo o maghatag o maayong serbisyong publiko nga dunay gender sensitivity o patas nga pagtagad sa katawhan. Samtang nagpadayon usab ang naasoy nga inisyatiba sa GOD, ang GOD Monitoring and Evaluation kon M&E team din maoy nangulo sa dugang evaluasyon aron masiguro nga epektibo nga dunay positibong epekto sa komunidad ang mga programa sa lokal nga panggamahanan. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, lalawigan sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 12 minutos ang nagpapabilin ng tisan alas 9. Ngayon naman kita sa balita sa Visayas State University sa Vizca sa Baybay City, Leyte. Baybay LGU ginpasiugda ang magkanilaing serbisyo publiko o mga kalampusan sa mga baybayanon. Sa detalya ng report ni Glody Kayunta. Napuno sa garbo ug kalipay ang Baybay City Hall kagahapong adlaw, human sa nakadaayang kalihukan niya nagpakita sa padayong kalambuan sa dakbayan ug sa mga baybayanon. Nagsugod ang adlaw sa civil wedding ceremony, din upat ka magtiayon ang opisyal nga naghiusa sa kaminyoon. Gisundan kini sa pagtunol og tabang pinansyal ngadto sa nakadaayang barangay ug organisasyon alang sa mga proyekto ug programa sa komunidad. Lakip sa nakadawat og suporta ang Barangay Guadalupe Farmers Association alang sa Community Garden Nursery, Barangay Kugon alang sa ilang founding anniversary celebration ug Plaridel Women's Group para sa handicraft training sa mga kababayenan. Gidawat usab ni Mayor Boying Kari ang pipila ka bisita, lakip ang aktres nga si Carla Estrada ug usa ka higala gikan sa Sugbong nga mibisita sa City Hall. Gipasidunggan usab sa lokal nga kagamhanan si Mark Jaden Marabante sa Baybay National High School tungod sa iyang pagrepresentar sa Pilipinas sa 2026 Hong Kong International Computing Olympiad.
Dugang pa giila usab ang 5 kabaybayanong let top notchers nga nakahatag og dungog sa dakbayan. Pinagi silang talagsaong kalampusan sa licensure examination. Mao kini sila Romulo Bilen Jr. top 4, Geraldine F. Ibanez top 5, Sheila C. Lawag ug Abigail P. Dahaw top 7 ug James B. Oracion top 8. Sumala sa lokal nga kagamahanan, kini nga kalampusan nagpakita sa talento, paningkamot ug determinasyon sa mga baybayanon ug usa ka pamatuod niya ang Baybay City. Padayon niya naghatag og bili sa edukasyon, kalambuan ug kaayuhan sa mga baybayanon. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar mas papahugton sa detalyadong report ni Charm Perito Valdez. Radyo Pilipinas Report. Mas papahuguton pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar kahuman makigdialogo ang gobyerno probinsyal sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated ug iba pa nga partner organizations lakip sa mga programa nga gintukib ang pagtukod sa Senior Citizens Daycare Center kundiin pwede magbuhat mga aktibidad ug social interaction ang mga lolo ug lola. May adaluwat Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior nga may temprano nga senyales sa demensya o cognitive impairment. Lakipluwat sa plano ang mobile care services nga magdadara sa home-to-home care services para sa mga senior citizens nga nanginginhanglan bulig sa erang mga komunidad. Katuyuanan sa mga programa nga mapahilawig ang serbisyo panlawas, suporta ug pag-ataman sa mga seniors samtang ginsisigurado ang era aktibo nga partisipasyon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, may pakita 9 minutos ug samag alas 9 haaga ngan dugang nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan. Kakulang ang classroom ha Borongan City na obserbaran ni Senador Bam Aquino. Pag-aprobar ang Classroom Building Acceleration Program Bill padayon nga iginduduso. Personal nga ginbisita ni Senador Bam Aquino ang Liboton Elementary School di Siyudadhan Borongan agud makita ang kahimtangan mga pasilidad ngan ang mga ayat nga ginaatubanghan mga magturutdo ngan estudyante kada adlaw. Didahan niya pagbisita, hinbaruanhan senador nga tuig 2017 pa aton orhi nga may ada na tindog nga classroom ang nasabi nga eskwelahan. Ngan sa laini nga temporaryo nga classroom. Ngan habut nga rubanay ni, padayon lagi hapon nga ginggagamitan mga estudyante agud magpadayon ang ira pag-eskwela. Sa ringan senador, ang sugad din nga sitwasyon indiri sadang maging normal para ang aton mga estudyante. Ngan tungod ato nakita nga kahimtang, gintagan hindoon ng senador ang kaimportante haniya ginduduso nga balaod nun ang Classroom Building Acceleration Program Act. Tuyo hini nga mapadagmit aton pag-ayad ang mga classroom habugos nga nasod, pinaagihan pagburubligan mga local government unit nga non-government organizations nga may ada maupay nga track record ang mga school building program. Sumalapakan Aquino, kaangayan lang nga kada pamilya ng kabataan nga Pilipino may ada taluwas, igo nga disente nga lugar para haira pag-aram. Hapag kaya na may adala pito nga classroom ang Libuton Elementary School ngan habut nga hini igin-anunsyo ang senador nga may ada na nakalinya nga pagtutukuron nga sa nga one-story to classroom building dida hini nga eskwelahan. Ini nga proyekto inkabahin haton 67 million pesos o 67 billion pesos classroom budget nga ginalokar ha ilaruman makasaysayan nga 1.34 trillion pesos nga education budget para yan nga tuig 2026. Ginsabi ni Aquino nga dako nga bagay ngan magsisiguro ini nga magagamit maupay ngan madagmit aton paggasuhan pundo agud mas damo pa nga mga eskwelahan sa Eastern Samar nga nabugos nga Pilipinas an matatagan maupay ngan taluwas nga mga classroom. Kasumpay hini nagpaabot pagpasalamat ang senador nga daaton mga lokal nga opisyal han probinsya ngan syudad lakip nahi Governor R.V. Ivardoni, Congressman Shin Gonzales, Congressman Nunoy Libanan, Vice Mayor Iman Chusongco,
Provincial Board Member PJ Ivardoni, Eastern Samar State University President Andres Pagatpatan Jr., pati nagihapon naton mga schools division personnel ngan mga magturot dohan libuton elementary school. Sa ring pa ni Senador Aquino, ang sugad hini nga katitiro katon mga lokal nga national nga opisyalhan gobyerno inyabi agud magin paspas ang pagbatonhan kakulangan hin mga classroom ha iba-iba nga bahin han nasod. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 5 minutos sa atong- Santos. Yes, Kaupod Ruel, ikaw na. Okay. So, salamat SMG. Padayanta sa atong mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Lecture sa traffic law sa gipahigayon sa mga toda drivers sa Sugod. Ania si Ma'am Gemma Destriza para sa report. Radyo Pilipinas Report. Sa lungsod sa Sogod, nagpahigayon og lecture ug briefing ang mga personnel sa Sogod Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Joseph Jerry Inot alang sa mga tuda drivers aron mapalig-on ang kahibalo sa mga balaod ug trafiko ug road safety. Gisgutan sa mga kalihukan ang hugot nga pagpatuman sa speed limit ug uban pang traffic regulations isip kabahin sa pagpaningkamot sa kapulisan sa pagpakunhod sa mga aksidente sa dalan sulod silang area of responsibility. Gipahinumduman usab ang mga drivers nga magmaniho nga responsable og mosunod sa mga balaod sa trafiko aron masiguro ang kaluwasan sa matag motorista ug ingon man sa publiko. Sumala sa Sogod Municipal Police Station, padadyo ng ilang kampanya alang sa road safety ug pagpanalipod sa kaadyuhan sa matag sugod nun. Balita gikan sa Sogod Municipal Police Station para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras, mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:56 na sa Kapuntagon. Medyo apikin na nga atong oras, no? Manamilit na kami dire sa RP Sugod ning Biyernes ka edisyon sa atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat usab sa atong mga kaubanan para sa ilang mga balitag impormasyon ug sa atong kauban diri sa Master Control, atong technician on board, atong mga technician on board, no? Kauban nato ganina Sir Noel Palawod karon si Sir June Antegra. Sa ngalan sa kanadibukang pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Roel Bugnos magpasalamat. Enjoy your weekend mga kaigsunan, and once again, Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa participation, Kauban Ruel. Local Health Board meetings sa LGU Allen malampuson nga gindumara na balik si Suset sa report. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga nagdumara ang LGU Allen sa Local Health Board meeting sa Sangguniang Bayan Function Hall sa munisipyo agud hisgutan ang mga programa ng serbisyo panlawas para sa komunidad. Tinambong ang mga miyembro sa Local Health Board ang meeting ngan ginrepaso ang mga importante nga concern sugad sa Executive Order sa Local Health Board, status sa Philippine Children's Fund ngan ambulance ngan ang Local Investment Plan for Health ngan annual operational plan. Ginhisgutan liwat ang ordinansa para sa province-wide health system and measles rubella supplemental immunization activity ngan iba pa nga inisyatibo para mapauswag ang serbisyo panlawas sa bugos nga munisipyo San Allen. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Morning, Eastern Visayas. Ngan Beno kasamang Gian and sugad man ni Steffe, Ruel, ngan Glody Kayonda, no? Din hinamon tinatapos ang partisipasyon naman han Radyo Pilipinas sa Borongan para naton pan Friday nga edition han taramdan Good Morning Eastern Visayas. So ngaran ito na amon Station Manager at Russo Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Bobe Rubin, at News Contributor at Ipin Pomida, di naman na technical ha supervision ni Chief Tech Joey Policarpio, naging kaupod ko hera Coach Eufem Bona Jr. ngan Engineer Mark Gagwa. Ini Daisy Lalosa Bilizar na sa ring mga salamat inyo pakigusa, maupay nga aga, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas.
Tikang naman didiha PIA, amo aton kabugusan amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat aton naging news contributor yan nga aga Miss Alet Reyes, our late GIC, and Miss Jasmine. Hangaranan amon Regional Head Sir Rian Arinto, ako naman ni Steffi Libarios, nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Ma'am Steffi, sa nimo participation. Ngayon, sugod mo sa DYDC FM. Kinaigan Sir Glody, salamat sa pag-participate. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Rizano, ini naman iyo nakaupod Gina Vilon, nagpapasalamat hasta lawat sunod nga semana din sa Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines.